Alam mo ba na may isang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na halos hindi binabanggit, kung saan hindi tayo basta nagtiis o naghintay, kundi sa wakas ay napilit ang isang makapangyarihang bansa na ibalik ang isang simbolo ng ating dangal? Habang paulit-ulit nating naririnig ang kwento ng kolonyalismo ng Amerika, ng digmaang Pilipino-Amerikano at ng mahigit 4 na dekadang pananakop, may isang sugat ng kasaysayan na halos isang siglo ring nanatiling bukas: ang mga kampana ng Balangiga. Noong 1901, sa kasagsagan ng digmaan laban sa Estados Unidos, naganap ang isang madugong engkwentro sa bayan ng Balangiga sa Samar. Matapos ang pag-atake ng mga Pilipinong mandirigma laban sa mga sundalong Amerikano, gumanti ang puwersa ng Amerika ng may matinding dahas. Sinunog ang mga baryo, pinatay ang mga sibilyan at ginawang halimbawa ang Samar bilang babala sa iba. Ngunit may isang bagay pa silang ginawa na naging simbolo ng pagyurak sa ating pagkatao. Kinuha nila ang 3 kampana ng simbahan ng Balangiga at dinala sa Estados Unidos bilang tropeyo ng digmaan. Sa loob ng mahigit 100 taon, ang mga kampanang iyon ay hindi lamang mga piraso ng metal. Sila ay naging tahimik na saksi sa isang yugto ng kahihiyan at pagdurusa. Para sa marami, ito ay simpleng relikya ng digmaan. Ngunit para sa mga Pilipino, lalo na sa mga taga-Samar, ito ay bahagi ng kanilang kaluluwa, ng kanilang pananampalataya, ng kanilang kasaysayan. Ang mga kampanang iyon ang tumawag sa mga tao upang magtipon, upang manalangin, upang magkaisa, nang sila ay kunin para bang may bahagi ng ating dignidad na tinangay kasama nila. Sa loob ng mga dekada, paulit-ulit na hiniling ng Pilipinas ang pagbabalik ng mga kampana, mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa mga pangulo ng republika. Hindi nawala ang panawagan, ngunit madalas ang sagot ay katahimikan o diplomatikong pag-iwas. Bakit? Sapagkat ang Estados Unidos noon, tulad ng maraming kapangyarihan sa kasaysayan, ay hindi sanay na magbalik ng mga tropeyo ng digmaan. Sa kanilang pananaw, ito ay bahagi ng kanilang militar na pamana. Sa ating pananaw, ito ay bahagi ng ating ninakaw na dangal. Ngunit nagbago ang mundo. Ang ika-20 siglo ay nagtapos at ang ika-21 siglo ay nagdala ng bagong diskurso tungkol sa katarungan, pagkilala sa kasaysayan at paghilom ng mga sugat ng kolonyalismo. Ang mga dating kolonisador ay unti-unting hinaharap ang kanilang nakaraan. Ang mga dating kolonya ay mas matatag na nagsasalita tungkol sa kanilang karapatan sa sariling kasaysayan. Sa kontekstong ito, muling naging mas malakas ang panawagan ng Pilipinas, ibalik ang mga kampana. Noong 2018, matapos ang mahabang negosasyon at diplomatikong presyon, naganap ang isang bagay na inakala ng marami na imposible. Inanunsyo ng Estados Unidos na ibabalik nila ang mga kampana ng Balangiga sa Pilipinas. Walang digmaan, walang pagbabanta, walang ultimatum. Ito ay bunga ng diplomasya, ng moral na argumento at ng paulit-ulit na paalala na ang tunay na pagkakaibigan sa pagitan ng mga bansa ay hindi maaaring itayo sa ibabaw ng hindi kinikilalang sugat. Isipin mo yon sandali. Isang makapangyarihang bansa na minsang sumakop sa atin, na minsang itinuring ang ating lupa at buhay bilang bahagi ng kanilang imperial na proyekto, ay sa wakas umamin, kahit hindi sa pamamagitan ng formal na paghingi ng tawad, na may bagay na kailangang itama. Ang pagbabalik ng mga kampana ay hindi nagbura sa kasaysayan ng digmaan. Hindi nito binawi ang mga buhay na nawala. Ngunit ito ay isang malinaw na mensahe. Ang kasaysayan ay maaaring harapin at ang mga simbolo ng kawalan, ng katarungan ay maaaring ibalik sa kanilang tamang tahanan. Noong Disyembre 2018, nang tuluyang bumalik ang mga kampana sa Balangiga,
Maraming Pilipino ang naiyak, hindi dahil sa metal o sa tunog nito, kundi dahil sa kahulugan. Ito ay patunay na ang mahabang paghihintay ay may saysay, na ang maliit na bayan sa Samar ay hindi nakalimot, na ang isang bansang minsang itinuring na mahina ay may kakayahang manindigan sa usapin ng prinsipyo. Ngunit higit pa rito, ang kwento ng Balangiga ay nagtatanong sa atin ng mas malalalim na bagay. Ilang iba pang simbolo ng ating kasaysayan ang nasa ibang kamay pa rin. Ilang bahagi ng ating naratibo ang naisulat mula sa perspektibo ng mga mananakop, at kung ang mga kampana ay naibalik matapos ang isang siglo, ano pa kaya ang maaaring maitama kung may sapat na political will at moral na tapang? Sa isang mundo kung saan ang malalakas na bansa ay madalas pa ring kumikilos ayon sa kanilang interes, ang pagbabalik ng mga kampana ng Balangiga ay isang paalala na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa armas o ekonomiya. Minsan, ito ay nasa tiyaga, sa pagpapanatili ng alaala, sa pagtangging kalimutan ang tama at mali, sapagkat ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng nakaraan. Ito ay larangan ng patuloy na pakikipaglaban para sa dignidad. At para sa atin bilang mga Pilipino, ito ay isang paalala na ang ating pagkakakilanlan ay hindi nabubura ng pananakop o ng paglipas ng panahon. Maaari itong masugatan, maaari itong subukang palitan, ngunit hanggat may mga taong handang mag-alala at manindigan, may posibilidad na maibalik ang kahit na anong ninakaw, kahit pa ito ay tumagal ng 100 taon. Ngayon, isipin natin ang mas malawak na konteksto ng kwentong ito. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang Pilipinas ay hindi lamang isang kolonya. Ito ay isang eksperimento ng isang bagong imperyo. Matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898, ipinasa ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Tratado ng Paris. Hindi tinanong ang mga Pilipino. Hindi kinilala ang ating deklarasyon ng kalayaan. Sa isang iglap, ang isang kapangyarihan ay napalitan lamang ng isa pa. Ang digmaang Pilipino-Amerikano na sumunod ay brutal at madugo. Libo-libong sundalo at daan-libong sibilyan ang namatay. Ang mga bayan ay sinunog, ang mga komunidad ay winasak, at ang ideya ng benevolent assimilation ay naging maskara ng kontrol at dominasyon. Sa gitna ng ganitong realidad, naganap ang Balangiga. Ang pag-atake ng mga Pilipinong mandirigma ay hindi simpleng rebelyon, ito ay desperadong pagsisikap ng isang bayan na ipaglaban ang sarili nitong lupa at dangal. Ang tugon ng Estados Unidos ay tinawag pa nga ng ilang Amerikanong opisyal bilang kampanya ng kill and burn. Ang Samar ay ginawang parang disyerto ng paghihiganti. At sa ganitong klima, ang pagkuha sa mga kampana ay hindi aksidente. Ito ay simbolikong aksyon. Parang sinasabi, hindi lamang namin kayo tatalunin, kukunin din namin ang inyong mga simbolo, ang inyong tinig, ang inyong kakayahang tumawag sa isa't isa. Tralob ng mga dekada, ang mga kampana ay inilagay sa mga base militar sa Estados Unidos, isa sa Wyoming at isa sa South Korea, na kalaunan ay inilipat din. Para sa mga Amerikanong sundalo, ito ay alaala ng isang digmaan. Ngunit para sa mga Pilipino, ito ay patuloy na paalala na ang digmaan ay hindi paganap na natatapos sa antas ng alaala at simbolo. Bakit mahalaga ang simbolo? Sapagkat ang mga bansa ay hindi lamang nabubuhay sa teritoryo o ekonomiya. Nabubuhay sila sa kwento, sa kolektibong memorya, sa mga bagay na nagpapaalala kung sino sila. Kapag ang isang simbolo ay kinuha, para bang ang isang pahina ng kasaysayan ay napunit at itinago sa ibang aklatan. Sa loob ng mahabang panahon, may mga nagsabi na dapat na lang kalimutan ang issue, na ang Pilipinas at Estados Unidos ay may malapit na alyansa militar, na may mutual defense treaty, na may visiting forces agreement,
na mas mahalaga ang kasalukuyang seguridad kaysa sa lumang kampana. Ngunit ang tanong, maaari bang maging tunay na magkaibigan ang dalawang bansa kung ang isa ay patuloy na humahawak sa simbolo ng sugat ng isa pa? Ang pagbabalik ng mga kampana noong 2018 ay hindi lamang bunga ng sentimentalismo. Ito ay resulta ng masinsinang negosasyon. May mga mambabatas sa Estados Unidos na tumutol. May mga veterano na nagsabing ito ay bahagi ng kanilang kasaysayan. Ngunit sa huli, nanaig ang argumento na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tropeyo ang hawak nito, kundi sa kakayahan nitong kilalanin ang konteksto ng mga ito. May isang mahalagang aral dito para sa Pilipinas. Ang mga kampana ay naibalik hindi dahil tayo ay naging mas makapangyarihan sa militar kaysa Estados Unidos. Hindi dahil tayo ay nagbanta, kundi dahil sa matiyagang diplomasya at sa patuloy na pag-iit na ang usaping ito ay usapin ng moralidad at respeto. Isang maliit na bansa ang patuloy na nagsalita at sa paglipas ng panahon, ang mensahe ay hindi na kayang baliwalain. Ngunit narito ang mas malalim na tanong. Kung ang isang simbolo ng kolonyal na sugat ay maaaring maibalik, ano ang ibig sabihin nito para sa ating pagtingin sa mas malawak na kasaysayan ng kolonyalismo? Ilang iba pang bansa sa Asia, Afrika at Latin America ang may mga artepaktong nasa museo ng Europa at Amerika. Ilang iba pang relihiyosong bagay, iskultura at kayamanan ang kinuha sa ngalan ng digmaan o sibilisasyon. Ang kuwento ng Balangiga ay nagiging bahagi ng mas malawak na pandaigdigang diskurso tungkol sa repatriation, ang pagbabalik ng mga kultural na ari-arian sa kanilang pinanggalingan. At dito pumapasok ang konsepto ng historical justice. Hindi ito simpleng paghihigante, hindi ito pagbabalik ng nakaraan. Ito ay pagkilala na may mali at may responsibilidad na itama ito hanggat posible. Para sa Pilipinas, ang pagbabalik ng mga kampana ay hindi pagtatapos ng usapan tungkol sa kolonyalismo. Ngunit ito ay isang hakbang, isang konkretong halimbawa na ang kasaysayan ay hindi nakaukit sa bato, na ang mga desisyong ginawa isang siglo na ang nakalipas ay maaaring suriin at itama sa bagong liwanag ng moralidad at internasyonal na relasyon. At habang tinitingnan natin ang ating kasalukuyang kalagayan, ang ating relasyon sa malalaking kapangyarihan, ang tensyon sa West Philippine Sea, ang mga usapin ng soberanya, ang Balangiga ay nagsisilbing paalala, ang soberanya ay hindi lamang tungkol sa barko o misaile. Ito ay tungkol sa kakayahang igiit ang sarili nating naratibo. Ang kakayahang sabihin, ito ang aming kasaysayan at hindi ito maaaring itago o ariin ng iba. Tinahuli, ang pagbabalik ng mga kampana ay isang tahimik ngunit makapangyarihang sandali. Isang sandaling nagsasabing kahit ang isang bansang minsang nilupig ay may kakayahang maghintay, magpursigi at sa tamang panahon mabawi ang isang bahagi ng sarili nito. Hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng prinsipyo. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kahulugan ng Balangiga. Sapagkat kung ating susuriin ng mas malalim, ang pagbabalik ng mga kampana ay hindi lamang isang isyu ng nakaraan. Ito ay salamin ng kasalukuyan. Ipinapakita nito kung paano kumikilos ang kapangyarihan, kung paano nagbabago ang pandaigdigang kaayusan, at kung paano ang maliliit na bansa ay maaaring magkaroon ng tinig sa gitna ng malalaking interes. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang Pilipinas ay nasa anino ng mas malalakas na bansa. Una, sa ilalim ng Espanya. Pagkatapos, sa ilalim ng Estados Unidos. Pagkaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakamit natin ang formal na kalayaan, ngunit nanatiling malalim ang ugnayang militar, ekonomiko at pampulitika sa Washington.
Marami ang nagsasabing ito ay pragmatismo na sa isang rehiyong puno ng tensyon, mas mabuting may kaalyado. Ngunit ang tanong na laging bumabalik ay ito, paano mapapanatili ang dignidad habang nakikipag-alyansa sa mas makapangyarihan? Dito nagiging mahalaga ang simbolo ng mga kampana sapagkat ang kanilang pagbabalik ay nagpapakita na ang alyansa ay hindi dapat batay sa katahimikan ng nakaraan, kundi sa pag-amin at paggalang dito. Ang tunay na pagkakaibigan sa pagitan ng mga bansa ay hindi lamang tungkol sa joint military exercises o trade agreements. Ito ay tungkol sa kakayahang kilalanin ang sugat at sabihing may mali noon at handa kaming itama ito. Sa isang mundo kung saan ang mga alitan sa teritoryo ay patuloy na sumisiklab mula sa South China Sea hanggang sa iba't ibang bahagi ng Europa at gitnang silangan, ang balangiga ay nagbibigay ng alternatibong kwento. Isang kwento kung saan ang hindi pagkakaunawaan ay hindi nauwi sa panibagong digmaan, kundi sa diplomasya. Isang kwento kung saan ang simbolo ng karahasan ay naging simbolo ng pagkakasundo. Ngunit huwag tayong maging romantiko. Ang pagbabalik ng mga kampana ay hindi nangangahulugang nawala ang lahat ng tensyon o interes. Ang mga bansa ay patuloy na kikilos ayon sa kanilang estratehikong layunin. Ang Estados Unidos ay may interes sa Asia-Pasipiko. Ang Pilipinas ay may sariling pangangailangan sa seguridad at ekonomiya. Ang mundo ay hindi biglang naging makatarungan dahil lamang sa tatlong kampana. At gayunpaman, may kapangyarihan ang mga simbolo. Kapag ang isang simbolo ng dominasyon ay naging simbolo ng pagkilala, nagbabago ang tono ng relasyon. Hindi ito revolusyon, ngunit ito ay reorientasyon. Hindi ito pagbura ng kasaysayan, ngunit ito ay paglalagay ng tamang konteksto dito. Isipin natin ang kabataan sa Balangiga ngayon. Lumalaki sila sa isang bayan kung saan ang mga kampana ay muli nang naroon, hindi bilang alaala ng pagkatalo, kundi bilang paalala ng pagtitiis at pagbabalik. Ang kanilang identidad ay hindi na nakatali lamang sa kwento ng pananakop, kundi sa kwento ng pagbawi. At ang ganitong pagbabago sa naratibo ay may malalim na implikasyon sa kung paano natin tinitingnan ang ating sarili bilang bansa. Sa mas malawak na perspektibo, ang Balangiga ay nagiging bahagi ng diskusyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng soberanya sa ika-21 siglo. Hindi na sapat ang watawat at pambansang awit. Ang soberanya ay nangangahulugang may kontrol tayo sa ating alaala, sa ating mga simbolo, sa ating mga salaysay. Kapag ang mga ito ay hawak ng iba, may bahagi ng ating pagkatao ang nananatiling nakabinbin. At dito pumapasok ang mas malaking aral. Ang kasaysayan ay hindi static. Ito ay patuloy na hinuhubog ng mga desisyon ng kasalukuyan. Ang pagbabalik ng mga kampana ay hindi naganap noong 1901 o 1910 o 1950. Ito ay naganap noong 2018. Isang panahon kung kailan mas bukas ang pandaigdigang diskurso tungkol sa kolonyalismo at katarungan. Ibig sabihin, ang konteksto ng mundo ay mahalaga. Kapag nagbago ang pandaigdigang klima, nagkakaroon ng espasyo para sa mga dating imposible. Ngunit may isa pang mahalagang tanong. Ano ang gagawin natin sa pagbabalik na ito? Gagawin ba natin itong simpleng seremonya at tapos na ang usapan? O gagamitin natin ito bilang pagkakataon upang mas malalim na suriin ang ating kasaysayan, hindi lamang ang ginawa sa atin, kundi pati na rin ang mga aral na dapat nating dalhin sa hinaharap? Sapagkat kung ang Balangiga ay simbolo ng katarungan, dapat din itong maging simbolo ng responsibilidad. Responsibilidad na alagaan ang ating soberanya, hindi lamang laban sa panlabas na puwersa, kundi laban sa katiwalian, kahinaan ng institusyon at kawalan ng pagkakaisa sa loob. Sapagkat ang tunay na lakas ng isang bansa
ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang kaya nitong hilingin sa iba, kundi sa kung ano ang kaya nitong panindigan para sa sarili. Sa huli, ang balangiga ay hindi kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng memorya, kwento ng tiyaga, kwento ng paniniwala na kahit gaano katagal, ang tama ay maaaring manaig. At sa isang panahon kung saan maraming bansa ang tila nawawala ng tiwala sa internasyonal na sistema, ang maliit na kwentong ito mula sa Samar ay nagsasabing may mga sandaling ang prinsipyo ay nananalo laban sa puwersa. At ngayon, dumating tayo sa pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Hindi na lamang ito tungkol sa Estados Unidos. Hindi na lamang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa atin bilang mga Pilipino sa kasalukuyan at bilang isang bansa na patuloy na hinuhubog ang sarili nitong landas sa isang mundong muling nagiging magulo at mapaghamon. Sa may bawat panahon ng kasaysayan, may mga sandaling tila maliit kung titingnan sa mapa, ngunit napakalaki kung titingnan sa kamalayan ng isang bayan. Ang balangiga ay ganoong sandali, 3 kampana lamang, isang maliit na bayan sa Samar. Ngunit sa loob ng mga ito, nakapaloob ang isang siglo ng pagtitiis, pag-aalala at paniniwala na ang dignidad ay hindi dapat iwanan, kahit patila imposible itong mabawi. Kapag iniisip natin ang Pilipinas ngayon, ang ating papel sa rehiyon, ang ating relasyon sa malalaking kapangyarihan, ang tensyon sa ating karagatan, makikita natin na ang mga tanong tungkol sa soberanya ay hindi nawawala. Ang anyo lamang ang nagbabago. Noon, ito ay tuwirang pananakop. Ngayon, ito ay impluensya, estratehikong interes, economic leverage. Ngunit ang esensya ay pareho. Paano mapapanatili ng isang bansa ang sarili nitong tinig sa gitna ng mas malalakas na puwersa? Ang balangiga ay nagbibigay ng isang malinaw na sagot sa pamamagitan ng pagtitiyaga at prinsipyo. Hindi agad bumalik ang mga kampana, hindi sa loob ng 10 taon, hindi sa loob ng 50. 100 taon ang lumipas bago ito nangyari. Ibig sabihin, ang kasaysayan ay hindi kumikilos ayon sa ating impatience. Ito ay kumikilos ayon sa kombinasyon ng pagkakataon, konteksto at determinasyon. May aral dito para sa ating pambansang pag-iisip. Madalas nating marinig na ang Pilipinas ay maliit lamang, na tayo ay kailangang sumunod, na wala tayong kapangyarihan laban sa mga higante ng mundo. Ngunit ang balangiga ay patunay na kahit ang maliit na bansa ay may kapangyarihan, kung hindi man sa lakas ng armas, sa lakas ng moral na argumento at diplomatikong konsistensya. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito: handa ba tayong gamitin ang aral na ito? Handa ba tayong maging pare-pareho sa ating prinsipyo? Sapagkat ang kredibilidad sa pandaigdigang entablado ay hindi lamang nabubuo sa isang isyu. Ito ay nabubuo sa pattern ng kilos. Kung igigiit natin ang respeto sa ating kasaysayan, dapat din nating igalang ang kasaysayan ng iba. Kung hinihingi natin ang pagrespeto sa ating soberanya, dapat din tayong maging malinaw sa kung paano natin pinoprotektahan ito sa loob at labas ng bansa. Sa isang mas personal na antas, ang kwento ng balangiga ay paalala na ang identidad ay hindi basta-basta nabubura. Maaaring subukang palitan ang ating wika, ang ating sistema, ang ating edukasyon. Ngunit may mga bagay na nananatili: ang alaala, ang kwento, ang kolektibong damdamin. Ang mga kampana ay maaaring ilayo ng pisikal, ngunit ang kahulugan nito ay nanatili sa puso ng mga tao sa Samar at sa buong Pilipinas. At marahil, iyon ang tunay na dahilan kung bakit sila kailangang ibalik. Hindi dahil sa batas lamang, hindi dahil sa politika lamang, kundi dahil ang isang simbolo na patuloy na nagbibigay sugat sa kolektibong alaala ay hadlang sa tunay na pagkakasundo. Ang pagbabalik ay hindi pag-amin ng kahinaan ng Estados Unidos.
Ito ay pagpapakita ng maturity na ang mga bansa ay maaaring lumago, magbago at umamin na ang nakaraan ay mas komplikado kaysa sa simpleng kwento ng panalo at talo. Sa dulo, ang balangiga ay hindi kwento ng Pilipinas laban sa Amerika. Ito ay kwento ng isang sugat na natutong maghilom. Kwento ng isang simbolo na naging tulay sa halip na sandata. Kwento ng pag-asa na kahit sa isang sistemang madalas pabor sa malalakas, may mga sandaling ang tama ay kinikilala. At nakikipagtiyo ay tumitingin sa hinaharap, sa mga bagong hamon, sa mga bagong alitan, sa mga bagong diskurso tungkol sa soberanya at identidad. Dala natin ang aral na ito na ang kasaysayan ay maaaring maghintay, ngunit hindi ito dapat kalimutan, na ang dignidad ay maaaring masaktan, ngunit hindi ito dapat isuko, at na sa tamang panahon, ang mga bagay na tila nawala magpakailanman ay maaaring bumalik kung may sapat na tapang at pagtitiyaga upang ipaglaban ang mga ito. Sa huli, ang tatlong kampana sa balangiga ay higit pa sa metal. Sila ay paalala na ang isang bansa ay hindi nasusukat lamang sa laki ng teritoryo o lakas ng hukbo. Ito ay nasusukat sa kakayahang alalahanin, manindigan at maghintay hanggang ang hustisya kahit pa simboliko ay muling tumunog sa sarili nitong lupa.